Tagabalod ako, of course, mahugod ako. Tagabalod ako, of course, maganda ako. Tagabalod kami, of course, manamit kami. Hi everyone! Ngayon nga ay pupunta kami sa isang lugar dito sa Masbate na kung saan ay binansagang paraiso dahil sa pino at mapuputing buhangin nito, ang Balod. Ngayon nga ay maaga kaming umalis upang di masyadong mainit sa biyahe at upang mas maaga na rin kaming makapagsimula. Samahan nyo kaming libutin ang ganda ng Balod. Tara! Ito pala ang pinapagawang bagong munisipyo ng Balod, guys. So, malaki yan sa malapitan. Ito na yung napakaganda at pinagpala ang probinsya ng Masbate. Ngayon, samahan nyo kaming libutin ang isa sa pinakatanyag at pinakakilala na munisipyo dito sa Masbate, ang Balod. Mag-explore? Halina't samahan niyo ako sa una nating adventure. Alam niyo ba na ang Sisi Brahmans ay isa sa pinakatanyag na rancho dito sa Balod, Masbate? Maraming mga view o mga tanawin kayong makikita dito at mga activity na pwedeng gawin gaya na lamang ng horseback riding, pagpapakain ng mga baka at pagpitas ng mga prutas. Sa katunayan, marami ng mga artista ang dumarayo dito, gaya na lamang nina Ivan Alawi, Sam Melvi, Gerald Anderson at Atom Aralio, upang mag-shot dahil sa angking gandang tanawin dito. Kung may abot kamay na pangarap, dito sa Sisi Brahmans may abot kamay na pagpitas ng mangga. Meron din pala sila ditong Tatawisto, kaya kung nagugutom ka, ay maaari ka ditong mag-order. Hindi ka talaga magsisisi sa pamamasyal mo dito, dahil bukod sa napakagandang view, ay malinis din pala ang area nila dito. Mula sa resto, ay ito ang matatanaw mong view. At dito naman ay pwede kang mag-train sa rodeo. Hindi na nga namin pinalagpas na akyatin itong imahe ng Birhen na nakalagay sa tuktok ng isa pang bundok. Sa ano po yan? Sa apelido po ng Tagiya. Shooting din sa mga dati artista. Damo po kasi na artista nagkadi. Medyo siya nagsikat pa siya kay maayo ang view. Kaysa pa sa baka kami nagsikat. Damo. Karabaw, baka. Ano may namon number 1 na tama baka sa kabayo. Bali ko lang ang karabaw parang lang naman yung focus ko sa baka.
kabayo. Pwede ka mo mag horseback riding, tapos mag-training ka mo pag rodeo, pwede. Siyempre, maganda na akong sikat among pasto ay. Kung sa paano mamahay mo na among, at saka, siyempre, nakaka-proud na sa pasto. Maraming magagandang beach dito sa Palani, Balod, Masbate na talaga namang mahihirapan kang mamili. Ngunit ngayong araw, samahan niyo akong tuklasin at sisirin ang malak kristal na dagat. Tara sa Star Beach Resort! Stress sa akads? Iniwan ng jowa? Ito na ang perpektong lugar para sa'yo. Kung saan ay makakapag-relax ka sa mababang halaga. Dito, alaga ka. Ang pinagkaiba po ng Star Beach Resort sa ibang beaches dito sa Palani ay affordable lang po yung aming entrance fee. Ang entrance fee namin po talaga is 30 pesos per head lang, and 500 lang cottage. Kaya kayang-kaya po ng mga tao na pupunta dito. Actually sa experience ko lang dito sa 2 years ko na pagtatrabaho dito ay stress-free talaga siya at magandang ambience. Lalo na sa mga tao na nakapaligid sa akin, maganda at hindi toxic. At kung sawa ka na sa dagat, meron din sila ditong ino-offer na swimming pool sa loob. Sa halagang 100 pesos, ay may enjoy mo na ang kanilang pool. Ang sektor ng agrikultura ay isa sa pangunahing pamumuhay dito sa Balod. Ngayon ay ating pakipanayamin ang isa sa propesor dito sa TESDA na kung saan nakaangkla ang kanyang pagtuturo sa agrikultura. Alamin natin ang iba't ibang paraan ng pagsasaka, mga hamon na kinakaharap ng mga magsasaka dito sa Balod at kung paano natin sila maaring suportahan. Good morning everyone, and my name is Mr. Ronilo Adonay. Isa po akong licensed trainer ng Organic Agriculture Production in situ. At the same time, isa pong barangay Tigawad. So, dito po sa Anales Integrated Farm, Balod, Masbate. Ang una po nakaka-apekto yung season o yung pagtatanim o yung schedule ng pagtatanim. Pangalawa po, yung mga tanim na kung saan paiba-iba yung families tulad ng families na mixed table, paiba-iba yung pamamaraan at paiba-iba yung schedule na kanila pagtatanim. So sa pabago-bago po na klima, dito po natin nagkaroon ng tinatawag na shortage, supply at demand dito sa, particular dito sa Masbate, since agricultural land ang Masbate. Nahirapan po tayo sa pag-maintain ng consistency ng supply at demand. Nauna po yung pagtaas ng abono. Pangalawa yung consistent na source ng binhi kung saan kami kukuha. Kasi minsan mahirap, salamat Shopee na lang kung mga pag-order. At isa pa po yung klima, bago-bago. So kailangan natin sabayan kung ano yung kasi ahid yung ibang bansa sa atin ng mga mahigit 30 years pagdating sa technology sa pagsasaka. So siguro kailangan natin sabayan, kailangan natin i-upgrade. Kasi napaka-importante, una po, nililis po ang labor, pagkatapos yung labor cost, pagkatapos yung labor ng mga tao. So importante po na sabayan natin, i-upgrade natin kung ano yung mayroon ang ibang bansa. Alam mo ba, ang Balod Masbate ay hindi lamang nagtataglay ng iba't ibang magandang tanawin, beaches at rancho.
Ngunit sa Balod Masbate ay may kita natin ang iba't ibang uri ng isda. Sa vlog na ito, ating itatampok ang iba't ibang uri ng isda, paraan ng pangingisda, at kung ano ang kalagahan ng pangingisda bilang sa pang-araw-araw na pamumuhay dito sa Balod Masbate. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako sa panibagong adventure natin sa vlog na ito. Madaling araw pa lang ay nagising na ako upang mag-abang sa mga mangingisda. At sakto, mga alas 8 ng umaga na nagsipagdatingan na nga sila. Kaya naman hindi na tayo ng dalawang isip para salubungin sila sa dagat at tignan kung ano ang kanilang mga nakuhang isda. Hindi ko sukat akalain na sobrang bait pala ng mga tao dito sa Balod Masbate. Pinayagan tayong kumuha ng video habang sila ay kumukuha ng kanilang mga isdang nahuli. At syempre, hindi na rin tayo nagpahuli. Tinulungan na rin natin sila upang kunin yung mga isdang nahuli. Para naman malaman natin kung paano nila ito nahuli, magpapaturo tayo mamaya sa kanila. Ano siya? Pusit? Wala, napagulan. Kuya, ano po ang mga ilang nakuha niyo permit na isda sa Pasari-sari, halo-halo, may kasuan, may kilawan, may matan, may bulgan, may ituman, may ito, may pain yan. So paano po Yan. na paraan po yung nakuha niyo ng mga isda niya? Ayun, isa po lambat sa lambat, pangki, tapos pangki. Yan, tuloy ko, nahuli pa rito sa pag may pain, kumakain pa rin yan. Uta rito, yan, ito, yan, palambutan yan, yung pagulan, yun yung pinapain namin. Tapos dito yan, nahuli namin yan. Ito yan, ito, nahuli pa rin Sa yan. lambat din niya yan. Sa lambat, pero pag may pain, ito yung pinapain namin. Ito. Yan ang huli namin. Ang importante sa inyo ang pangingisda. Yan, yung isda, hinuli namin tapos binibinta para makabili kami ng bigas. Yan. Pang-araw-araw na Oo, pang-araw-araw na paano. Pagkatapos nating tanungin si Kuya ay naglakad-lakad na naman tayo sa dalampasigan upang makakita pa ng isang mangingisda. Sakto rin may nakita tayong isang mangingisda kung saan inaayos nila ang kanilang lambat o ang kanilang mga gamit para sa panghuhuli ng isda. At syempre, tinulungan na rin natin sila upang mas mapadali ang kanilang mga ginagawa at makapaglayag na sa dagat. Nakipag-usap, nakipagkwentuhan sa kung ano yung mga suliranin sa pang-araw-araw nilang pamumuhay sa dagat. Nakakapagod man ang kanilang pamumuhay, ngunit baka sa kanilang mga muka ang saya kapag sila ay may nakukuhang mga isda upang maitusto sa pang-araw-araw nilang pangailangan. Maayo na adlaw, sugad, aton aramon kung anong mga diyalekto ang ginagamit ng mga tao didi sa Balod Masbate. Tara na! Di nga lugar siling kung napuntahan hindi sang Juan, sang Masbate, di ang aton mapadawa nga do sa angkla. Makapadot sa angkla baga. Angkor. Tapos, napuntahan din laban sa mga tao din halin sa Kuwan, halin sa parte Iloilo. Amo na nga ang dialect diri Kuwan, Ilonggo. Masbate na may halong Hilonggo ang diyalektong ginagamit dito sa Balod. Kung ating titingnan sa mapa ng Masbate, ang Balod ang pinakadulo nito at nakaharap ito sa Capiz. At ang diyalekto naman sa Capiz ay Ilonggo, kung kaya ito ang nag-impluwensya sa mga taga-Balod sa kanilang diyalektong ginagamit. Hindi naman ito masama, bagkus ito ay patunay na ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at diyalekto, kung kaya dapat natin itong pahalagahan at ipagmalaki.
Alinsunod sa kapistahan ng Our Lady of Immaculate Conception ay pinagdiriwang din ang Pangumagat Festival na kung saan ang ibig sabihin ng panguma ay ang pagsasaka at ang gat naman ay alinsulod sa panagat. Dahil ito ang pangunahing pamumuhay sa balod, pinagdiriwang ito tuwing Abril bilang pasasalamat ng mga biyayang natanggap. Gitawag siyang balod. Okay? Ang panahon naman din, may balod niya, pisti, nagligaw. Nagliyod ito. Pero sa amon nga, ilog sini kay kiningadlang balon dahil sa pispis nga balon. Magkina sa diya magparaga